Showbiz fanatics, pinaka-closest friend, isa sa mga closest friend ni Alden Richards ang nagkumpirma at nag-congratulate sa kat din ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ayan, so sa isang post nga nitong si Mr. Alden Richards ay kinukumpirma po no ng kanyang Instagram stories na ngayong araw ng Kalayaan, June 12 ay nasa Davao po sila. Barda, maging si Barbie Fortesa and David Licauco ay magpapakilig sa Cebu kasama si Alden Richards na dadalo sa araw ng Kalayaan sa Davao. Siguradong memorable at espesyal ang paggunita sa araw ng Kalayaan June 12 sa iba't ibang region sa bansa dahil pupunta ang ilang mga kapuso star sa kanila para makiisa sa selebrasyon at maghatid ng hindi matatawarang entertainment. Panalo nga ang gagawing pagdayo ni Dennis Trillo, Ashley Ortega, Marian Osabel sa bandang norte para makiisa sa Independence Day celebration ng mga Tarlaqueño sa Tarlac City, Plazuela, Tarlac City. 7 a.m. yun. Bongga rin ang pagpunta ni Nasanya Lopez, John Rex para makijoin sa flag raising ceremony sa Batangas, Provincial Batangas City, 7 a.m. At super good news naman ang kapusong Dabaweño dahil makakasama nila si Alden Richards sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan na idaraos sa Rizal Park, Davao City, 7 a.m. At sa hapon naman matutunghayan din nila ang mga nakakakilig na sorpresang inihanda ni Alden para sa Kapuso Fans Day sa Atrium Gaisano Mall of the Real Davao City, 4 p.m. City. So, ganun po katindi no, yung kanilang preparasyon at talagang kakalat po ang mga ilan sa mga kapuso star para po pasayahin at i-celebrate yung araw ng Kalayaan ngayong araw. So, habang si Mr. Alden Richards ay busy sa kanyang pagpunta sa Davao, nag-post naman po itong si Miss Catherine Bernardo ilang minuto pa lang sa kanyang IG story na siya naman po ay nag-workout kasama ng kanyang pamangkin at ng kanyang friend na si Mr. Dominic Roque. So, ganito niya naman in-spend yung kanyang day ngayong araw ng Kalayaan ano. So medyo chill lang po sila ngayong araw dahil kailangan nilang mag-prepare at kailangan nilang magpahinga ng mas matagal dahil ilang araw na lang bakbaka na naman sila pagdating po sa kanila pong taping. At syempre inihahanda rin nila yung mga sarili nila kasi kailangan nilang i-compose yung kanilang mga sarili katulad na sinabi ni Catherine na bago sila pumunta sa place na kung saan gaganapin yung kanilang movie ay kailangan po is balikan niya yung naging character niya bilang Joy kasi syempre napakatagal na panahon po yun. So kailangan mo ulit pumasok dun sa pagkatao ni Joy para talagang ma-portray mo ng maayos yung karakter niya. Ganon din naman si Ethan And this time ito na nga dahil isa sa mga closest friend nitong si Mr. Alden Richards ang nag-booking sa kanya. So, inaasahan din na bukod po dito sa mga taong ito, si Mr. Joros at si Jeffrey Tam na isa sa mga nakasama po nila sa Hello Love Goodbye Part 1. So, meron po siyang statement patungkol. Ito pong isa sa mga closest friend ni Mr. Alden Richards. Pakinggan natin. Hindi mo makahingi na reaction na parang kakamaputihan na sila ni Catherine Bernardo? Oh, I'm so happy for him kasi syempre talagang nasundan mo yung na nating yan, di ba? Pinagpipray ni Alden na pag-ibig ng love life. So, ito ng takdang panahon. Ang tamang panahon. According po kay Mr. Betong Sumaya na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Alden Richards na talagang masaya siya sa nakikita niya na tinatakbo ng relasyon ni Alden at ni Catherine. Sinasabi niya nga na ito daw yung isa sa pinapangarap at pinagdarasal ni Alden that one day ay matagpuan niya na nga yung taong para sa kanya. And to give you a background with regards to this, kung bakit talagang todo yung support at pagmamahal ni Betong Sumaya. If you remember during the pandemic
pandemic time, habang nagla-live po itong si si Betong Sumaya, dahil marami po mga artista noon na talagang walang work. So, ang ginagawa po nila, nagbebenta sila ng mga bagay-bagay online. At pinaiyak po ni Alden, pumasok siya sa live ni Betong. At ito po yung nangyari dahil bimili po ng mga produkto ni Betong Sumaya si Alden Richards worth of 50,000 pesos. So parang pinakyaw niya yung mga binebenta ni Betong dahil nakita niya na talagang wala naman masyadong bumibili, dahil alam na naman natin na during pandemic time talagang hirap talaga yung mga tao that time. So ang ginawa po ni Alden, pagpasok niya sa live ay bumili siya ng worth 50,000 na nagpaiyak po kay Betong Sumaya. Kaya ganun po kamahal ni Betong itong si Alden. Pinatunayan din po niya na talagang si Alden po talaga is very helpful po yan pagdating sa kanyang mga kaibigan. Kaya ganun po yung kanyang ganyang kasiyahan nang malaman niya nga yung sitwasyon ngayon ni Alden Richards. At I wish niya sana makasama din siya sa panibagong movie nitong si Alden. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga napili nating komento ninyo sa ating pong Facebook page. So magbasa tayo. Unahin natin si Yolanda Desena. Sabi niya, Daniel, wag mo namang idamay si Alden sa kaartihan yung dalawa. Pakialam ni Alden. Sarili din pamilya yan. O, diba? Yung pinagsasabihan mo, yung asawa mo, wag kasi niyang inaakit si Alden. Para kasi tuko yung girlfriend, kapit tuko nga siya talaga ang nagpapakita ng motibo. Lagi lang yan palay na ba ang lumalapit, saka assuming siya na sila ni Alden kung saan may kailangan ng cut din nakasulatin feelingera si Maine at Alden. Umami na mag-asawa na sila at may anak na. Ayan. So, isa ito sa mga fans po ni Alden at ni Maine Mendoza na hanggang sa ngayon ay di pa rin nakakalaya sa paniniwala nila na si Alden at si Maine Mendoza ay mag-asawa at merong mga anak. So, hindi sila naniniwala na si Arjo at Aide ay ang tunay na asawa ni Miss Maine Mendoza. So, hanggang sa ngayon, nandun pa rin sila sa paniniwala na yon. Kaya, sabi nga ni Alden Richards, kung yan talaga yung magpapasaya sa inyo, di paniwalaan nyo yan, diba? Kaysa naman pilit natin yung mga bagay na ayaw nilang paniwalaan. Sabi pa niya, umami na mag-asawa na sila, may anak na sila, wag kang ano-ano ang nasinasabi ni Alden tungkol sa kanila. Main, para ba umiwas, wag nang sumingit sa relasyon. Meron silang Main at Alden. Hindi nahiya si Main, bihira umiksena. May tiwala siya kay Alden at hindi siya pagpapalit ni Alden. Sinabi naman ni Alden na ibang-iba si Maine, kaya mahal na mahal niya si Maine. Ito naman po yung komento ni Mr. Henry Galenzoga. Walang problema yan kahit magpakasal pa sila ni Alden at Catherine. Pareho naman silang single. Kaya hayaan na lang natin sila. Hindi yan nakikisawsaw si Alden kung si Catherine ang magdidesisyon. Wala na tayong ginagawa kung wala tayong magagawa kung magkakatuluyan man silang dalawa. Nasasaktan sila ngayon. Nasa kanila na yon kung anong plano ni Kat din. Sila naman talaga ang gustong ng marami. Kat din, sabi niya. Sabi ni Marilyn Mercadero Amorin, ano kung totoong sila ni Alden? Anong paki ni Daniel? Wala naman sila. Go lang Alden, Kat. Kung maniligaw talaga si Alden, sagutin mo na agad. Ayan. So ito naman yung payo ni Miss Marilyn Mercadero Amorin, So darating din po tayo sa punto na yan, kaya mag-antay-antay lang po tayo. Huwag tayo masyadong mainip. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.